May mga di nakikitang puwersang nagnanakaw ng ating pinakamahalagang yaman, ang oras. Tahimik silang bumubulong, sinasabing marami ka pang panahon o wala namang apurang kailangang paghandaan. Pero ang sinasabi ng Espiritu ay malinaw. Ngayon, ang araw ng kaligtasan, 2 Korinto 6:2. Ang bawat sandaling sinayang ay parang isang ladrilyong inalis mula sa pundasyon ng iyong kapalaran. Minsan ang mga ito'y dumarating na parang aliw o kaibigan, ngunit sa dulo'y ikaw ay nakakadena sa pagsisisi. Ang oras ay napakahalaga upang aksayahin sa mga walang saysay na bagay, sa mga huwad na propetang gumagambala sa iyong tawag mula sa Diyos. Makikinig ka ba sa kanilang kasinungalingan o pipiliin mong sumunod sa tinig ng salita na ginigising ka? Ang bawat bulong ng pagkaantala ay parang dagundong na humahadlang sa katuparan ng iyong layunin. Kaya't itaas mo ang iyong mga mata at kilalanin ang labanan na nasa harapan. Huwag kang magpalinlang. Tumitibok ang orasan ng langit at ang bawat segundo ay isang mahalagang bahagi ng disenyo ng Diyos para sa iyong buhay. Ang isang oras na ginugol sa kahangalan ay isang oras na nawala para sa katuparan ng layunin. Makinig ngayon sa tinig ng Espiritu bago mahuli ang lahat. Ang oras ay isang regalo mula sa Diyos. Bawat sandali ay isang kayamanang hawak natin na dahan-dahang dumudulas sa ating mga palad na parang buhangin. Tumingin ka sa paligid, ang buhay ay mabilis na dumadaloy, gaya ng ilog patungo sa dagat. Dala ang bawat pagkakataon, bawat tibok ng puso. Nararamdaman mo ba ang bigat ng bawat segundo? Naririnig mo ba ang tik-tik ng orasan na tila trumpeta ng babala? Gising na, magbantay, huwag kang maging kampante. Sabi ng salita sa awit, 92, 12, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang magkaroon kami ng pusong marunong. Ang buhay ay tulad ng barkong nasa gitna ng dagat. Kapag walang layunin, ito'y aanod lang. At sa dulo, wala kang hawak kundi pagsisisi. Bakit natin ibabalot ang ating mga puso sa tanikala ng negatibidad? Bakit natin ipaparada ang ating mga pangarap sa mababaw na tubig? Marami ang nagnanakaw ng ating oras, mga aninong unti-unting hinihila tayo palayo sa kalooban ng Diyos. Kapatid, buksan mo ang iyong mga mata bago mahuli ang lahat. May mga tinig sa paligid natin, mga bulong na mapanlinlang o sigaw na mapang-utos na unti-unting nagnanakaw ng ating mga araw. Pero tandaan mo, nais ng Diyos na maabot mo ang iyong layunin, makamtan mo ang kanyang plano. Ngunit kung hahabulin mo ang mga magnanakaw ng oras, para kang barkong aanod na walang direksyon. Sa dulo, ang iyong mga kamay ay walang laman. Isipin mo ang mga taong hindi kailanman nagtatayo, kundi sumisira lang. May mga taong dumarating sa buhay natin na may dalang ngiti, pero ang hininga nila'y may lason. Ito ang mga tsismoso at tsismosa, ang mga bulong na sumisira sa kapayapaan, lumalason sa pagkakaisa. Sa isang maliit na salita, sa isang tanong na may kahalong duda, napipinsala ang tiwala sa komunidad. Ang mga kasinungalingan at kalahating katotohanan ay parang shrapnel na tumatama sa puso ng bawat isa. Pinupulutan nila ang kagalakan, parang lintang sumisipsip ng buhay. Sabi ng kasulatan, ang naninira ng puri ay naghahayag ng lihim. Ang tsismis ay pintuang nagbubukas sa kaguluhan at pagkakahiwa-hiwalay. Naranasan mo na bang matusok ng isang salita tungkol sa iyo na hindi mo inaasahan? Isang kwento na hindi mo alam, pero sa susunod na araw, ang pangalan mo na ang pinagpipistahan? Kapatid, huwag mong hayaang maagaw ang iyong oras sa ganitong paraan. Sila'y mga lobo na nakadamit ng tupa, mga mukhang kaibigan, pero ang totoo'y nagtutulak sa iyo sa hindi pagkakaunawaan at kasiraan. Ngunit sinasabi ko sa iyo ngayon, kapatid, lumaya ka na sa larong iyon.
Huwag kang pumasok sa bitag na maingat nilang inihanda. Lumayo ka agad kapag narinig mong ang kanilang mga dila ay kumakawag na parang ahas. Magsalita ka ng totoo, pero huwag mong gantihan ang masama ng masama. Tandaan, sinabi ng Panginoon, ang nagkukubli ng puot sa pamamagitan ng sinungaling na labi at nagpapakalat ng paninirang puri ay hangal. Kawikaan 10:18. Huwag kang maging mangmang na nabihag ng tsismis. Maging matalino. Ingatan mo ang iyong puso. Tumakbo ka sa kapayapaan. Tumakbo ka sa katotohanan. Tumanggi ka sa paanyaya ng walang kabuluhang satsatan na nagnanakaw ng iyong liwanag. Hanggang kailan ka magpapakahila sa mga tanikala ng tsismis? Putulin mo na ang kadena. Piliin mong manahimik. Hayaang ang iyong mga labi ay mag-uumapaw ng kabaitan at karangalan, sapagkat ang nagsasalita ng pag-ibig ay kaibigan ng Diyos, isang tanglaw ng liwanag sa madilim na panahon. Isa pang uri ng tao na sumasayang ng ating oras ay ang mga taong puno ng negativity. Ang kanilang mga salitang mapait ay tumatagos sa ating kalooban, parang tagas sa isang selyadong banga, unti-unting inuubos ang ating pag-asa at kagalakan. Sila ang mga nagrereklamo, ang mga cynics. Laging nakayuko ang ulo, laging may hinaing. Sa kanila, laging mali ang panahon. Laging mali ang trabaho. Laging may sablay ang ibang tao. Ang bawat maliit na aberya ay pinalalaki. At bawat pagsubok ay tila katapusan ng mundo. Kasama nila, parang lumiliit ang iyong puso. Parang lumalamig ang paligid. Hahayaan mo bang magnakaw sila ng isa na namang sandali mula sa iyo? Hindi. Iunat mo ang iyong mga kamay sa panalangin, hindi sa pag-aalala. At makikita mo ang kanilang kadiliman ay maglalaho tulad ng anino sa sikat ng araw. Kapag sila'y dumating, tila may dalang ulap ng kawalang pag-asa. Maging ang mga ibon ay tumitigil sa pag-awit. Ngunit ikaw, huwag kang pahawa. Huwag mong hayaang taniman ng tinik ang iyong puso. Sabi ng salita, ang kabalisahan sa puso ng tao ay nagpapabigat, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya sa kanya. Kawikaan 12:25. Panghawakan mo ang mabuting salita. Huwag kang yumuko sa dilim. Itanong mo sa iyong sarili, kaninong tinig ang pakikinggan ko, ang tinig ng pagdududa o ng Diyos na nagbibigay ng pangako? Isaalang-alang mo rin ang mga pumapatay ng pangarap, ang mga naysayers. Sila ang mga buwitreng umiikot sa ulap, gutom sa takot. Kapag binanggit mo ang pangarap mo, sasabihin nilang imposible. Kapag nagplano ka para sa hinaharap, aalalahanin nila sa iyo ang lahat ng kabiguan ng nakaraan. Gamit ang kanilang mga salita, unti-unti nilang nilalagyan ng kahoy ang apoy ng takot. Hindi sila kaaway na nagkukubli. Sila'y mga huwad na tagapayo, may balabal ng practicality, pero may bitbit na lason ng kawalang panampalataya. Gagamitin nila ang lohika para durugin ang pananampalataya mo. Sasabihin nila na ang kaligtasan ay nasa pananatiling maliit, tahimik at hindi kapansin-pansin. Pero hindi yan ang tawag sa iyo ng Diyos. Tingnan mo si David, isang pastol na di kinatakutan ng higante. Tingnan mo si Daniel, walang takot sa kulungan ng leon. Ang langit ay canvas ng Diyos at ang iyong buhay ang kanyang obra. Kapag binatikos nila ang pangarap mo, ilabas mo ang katotohanan ng Diyos. Hindi matatalo ng kanilang pag-aalinlangan ang isang kislap ng liwanag mula sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, kung saan walang pangitain, ang bayan ay namamatay. Kawikaan 20:18. Kaya kapatid, panghawakan mo ang pangitain. Panghawakan mo ang Diyos. Nakikinig ka ba sa tinig ng kamatayan o sa tinig ng tadhana? Pumili ka. Ang isang buhay na nakagapos sa takot ng tao o isang buhay na nakaugat sa pangako ng Diyos. Huwag mong ibigay ang iyong mga pangarap sa kamay ng duda.
Takpan mo ito ng panalangin, balutin ng salita ng Diyos. Magsalita ka ng pananampalataya, sabihin mo sa hinaharap mo, kung pinangarap ito ng Diyos, tutuparin niya ito. Gawing kuta ang puso mo, hindi bukirin ng mga damo ng pag-aalinlangan. Bakit mo hahayaan ang mga taong pinutol ang iyong mga pakpak na diktahan ang direksyon ng buhay mo? Ang pagdududa ay tulad ng hangin na sasakal sa iyo. Pero tandaan mo, ang Espiritu ng Diyos ay siyang hihipan pataas sa iyo. Humanap ka ng mga kaibigan na nagpapalakas ng iyong pananampalataya, hindi yung dinadaklot ito. Putulin mo ngayon ang tanikala ng pag-aalinlangan. Huwag mo nang hayaang lumipas pa ang panaginip na ibinigay ng Diyos na hindi mo hinakbangan. Mayroon ding isang uri ng tao na lumalapit bilang isang nangangailangang tupa pero lobo pala. Ang emosyonal na vampira, lagi silang humihingi pero hindi kailanman nasisiyahan. Tinatrato nila ang oras mo na parang sila lang ang may karapatan dito. At kapag nagsimulang magtakda ka ng hangganan, ikaw pa ang nagmumukhang masama. Pero sa totoo lang, hindi nila kailanman pinansin ang sayo. Kapag naubos na nila ang iyong pakikiramay, mawawala silang parang bula hanggang sa susunod na bagyo. Parang timba silang butas, punuin mo man ng sagot, mauubos bago mo pa masabi ang Amen. Si Jesus man ay naranasan ng ganitong pagkakanulo, pero siya ay muling bumangon. Siya ang ating halimbawa, ang pag-ibig na nagbibigay, ngunit hindi nagpapahamak sa sarili. Sabi sa Galatia 6:2, dalhin ninyo ang pasanin ng isa't isa. Pero kailangan mo ring panindigan ang sarili mong katatagan. Kung ang isang tao ay lumalapit lamang kapag may krisis, tandaan mo, si Jesus ay umalis pagkatapos siyang subukin. Hindi ka nilikha ng Diyos para maglagi sa kanal ng kanilang kaguluhan. Ilapag mo ang dalang tubig sa iyong espiritu at huwag kang babalik sa madilim na gubat ng paulit-ulit na sakit. Ang pakikiramay na walang karunungan ay isang bitag. Ipanalangin mo sila, mahalin mo sila, pero kung kailangan, mula sa malayo. Bantayan mo ang kaluluwa mo. Magtakda ka ng limitasyon. Hayaan mong ang katahimikan ang magsalita. Ang Diyos ang pupuno sa puwang kung saan sila dating nauubos. Ayusin mo ang iyong mga pakpak, hindi para ayusin ang sira ng iba. Ang bangka mong may tagas ay dapat piyansahan, hindi hayaan na lang lumubog. Magtiwala ka pa rin, magbigay ka pa rin. Pero gawin mo ito ng may karunungan. Tanungin mo ang sarili mo, ito ba'y pag-ibig o pang-aalipin? Hindi ka ginawa ng Diyos na maging balon na walang pader. Kung ang kasiyahan nila ay palaging batay sa sakripisyo mo, hindi iyon mula sa Diyos. Palayain mo ang sarili mo. Piliin mong makipagkaibigan sa mga taong nagbibigay rin, nagmamalasakit at iniingatan ang iyong puso. Hanapin ang pag-ibig na may katumbas, kung saan ang iyong boses ay may halaga rin sa kanilang puso. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pagiging extra sa drama ng iba. Ituon mo ang mata mo kay Jesus. Siya ay tumitingin, nagpapahalaga at nag-aanyaya sa iyo. Sa Kanya, mawawala ang guilt ng pagtatakda ng hangganan. Sa Kanya, naputol na ang tanikala ng please them or else. May isa pang anyo ng taga-aksaya ng oras. Ang taong hindi kailanman makapagdesisyon. Laging may debate, laging may pag-aalinlangan. Para silang manlalakbay na ayaw sumakay ng bangka. Panay tanong, panay kalkula, pero walang kilos. Habang nag-iisip sila, lumilipas ang oras. Ang mga kaibigan dumarating at umaalis, pero sila'y nananatili, nakatanim sa buhangin ng duda. Ngunit sabi ng Diyos sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbigay sa atin ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Si Jesus nang may nangangailangan, hindi nagdalawang isip. Tumayo siya, kumilos, naglingkod. Kaya ngayon kapatid, huwag kang matali sa pag-aalinlangan. Tumindig ka sa pananampalataya, huwag kang matakot magdesisyon.
Huwag mong hayaang maubos ang oras mo sa hindi pagtapak sa landas ng pagtawag. Hinahabol mo ba ang mga taong hindi kailanman kikilos at sinusubukang iguhit ang bunga mula sa matigas na puso? Kapatid, palayain mo ang sarili mo ngayon. Huwag kang mag-aksaya ng isa pang minuto sa pag-aalinlangan. Kung sila'y bahagi ng buhay mo, sabihin mo ng may kababaang loob, ngunit may katatagan. Ang aking mga plano ay kasama ang Diyos, kaya't kailangan kong magpatuloy. Mas mabuting kumilos sa pananampalataya sa tamang direksyon kaysa manatili sa lugar ng pagdududa. Huwag mong hayaang pagnakawan nila ang iyong paningin. Ang Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, humayo ka. Huwag mong hayaang lunurin ka ng alon ng pag-aalinlangan. Magpakalakas ka at hayaan mong ang Diyos ang mag-angat sa iyo. Isa pang uri ng taong mag-aaksaya ng iyong oras ay ang makasariling kaibigan. Ang taong lahat ng bagay ay umiikot sa kanila. Sa bawat kwento mo ng tagumpay, agad nila itong tinatapatan ng kanilang sariling drama. Sa tuwing ikaw ay nagtatapat ng sakit, bigla silang nawawala. Hindi ikaw ang mahalaga, kundi ang pansin. Sa kanila, ang bawat usapan ay dapat bumalik sa kanilang sarili. Sabi ni Isaias, sa aba ng mga pantas sa sarili nilang mata. Isaias 5:21. Ang ganitong uri ng tao ay ubos na ubos ka. Ang kanilang mga problema ay laging prioridad at ang oras mo ay parang utang na kailangang bayaran sa bawat kapritsyo nila. Nakakapagod at minsan parang mas maigi pang kausapin ng hangin kaysa pakinggan silang muli. Kaya tinatanong kita, ibinibigay mo ba ang buong sarili mo sa taong wala namang iniintindi kundi ang sarili? Oo, tayo'y tinawag na maglingkod sa isa't isa, pero hindi tayo tinawag na alipinin. Ang pag-ibig ay may hangganan. Kapag ito'y ginamit na sandata ng kontrol, hindi na ito tunay na pag-ibig. Gumuhit ka ng linya. Magsalita. Piliin mong maging totoo kaysa patuloy na matuyo. Ang Diyos ay hindi gumawa sa iyo upang maging balon na walang hangganan. Kung ang kasiyahan ng iba ay nakasalalay sa iyong patuloy na pagkapagod, hindi iyon galing sa Diyos. Humanap ka ng mga kaibigang nagbibigay ng kasaganaan din, mga taong iniintindi ang damdamin mo gaya ng iyo sa kanila. Tumutok ka kay Jesus, siya ang nakakakita at nagpapahalaga sa iyo ng buo. Sa kanyang pagyakap, nawawala ang guilt sa pagtatakda ng hangganan. Ang mga tanikala ng please them or else ay naputol na kay Kristo. Kaya maging matapang. Alagaan ang iyong puso. Huwag mong hayaang sirain ito ng salamin ng sariling pagmamalaki ng iba. Sa halip, tumingin sa mukha ng iyong mapagmahal na Ama. May isa pang uri, ang kritiko. Ang taong palaging naghahanap ng mali. Lahat ng kilos mo, may puna. Anuman ang suot mo, ang salitang sinabi mo, laging may kulang. Kapag nagbukas ka ng puso, pinaghihimay nila ito, hinahanap ang kahinaan at pinapahiya ka. Para silang ulap ng bagyo, walang dalang liwanag kundi ulan. Pero kapatid, huwag mong hayaan ang ganitong tinig ang magdikta ng halaga mo. Si Jesus man ay may mga kritiko, pero hindi siya nagpatalo sa mga Pariseo at Saduceo. Ang iyong tadhana ay hinubog ng Diyos, hindi ng kanilang paghuhusga. Ang nagtitiwala sa Panginoon ay ligtas. Kawikaan 20:25. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. May espiritu sa iyo na gumagawa sa iyo na perpekto sa paningin ng Diyos. Kapag pumasok ang kritiko sa buhay mo, umiwas ka sa saklaw nila. At kung hindi sila aangat, hayaang sila'y tumahimik. Panalangin ng salmista, Panginoon, bantayan mo ang aking mga labi. Awit 141:3. At bantayan mo rin ang iyong puso. Huwag mong hayaang ipako kanila sa lupa sa pamamagitan ng salita. Tumayo ka, lumakad sa pananampalataya, at hayaang ang Diyos ang siyang magpahayag ng iyong tunay na halaga.
Napagdaanan natin ang bawat isa sa 7 ito. Ang tsismoso, ang taong reklamador, ang pumapatay ng pangarap, ang emosyonal na vampira, ang hindi makapagpasya, ang makasarili, at ang walang tigil na kritiko. 7 magnanakaw sa ating pintuan, pilit na sumusubok pumasok at agawin ang ibinigay ng Diyos. Ngunit tandaan mo, hindi ka lamang palaboy sa isang kwento. Ikaw ay mahal na anak ng isang ama na tumutupad sa kanyang tipan at tinawag para sa mga layuning mas mataas kaysa sa mga panlilinlang na ito. Ang bawat babala na binanggit ko ay isang trumpeta, isang panawagan upang ikaw ay magising sa pagkakatulog, mag-ugat sa katotohanan at hawakan ng koronang inihanda sa iyong harapan. Ang oras ng pagkilos ay ngayon, hindi bukas, hindi kapag mas malakas ka na, kundi ngayon. Ang kadiliman ay gumagala, naghahanap ng masisilo upang agawin ang iyong tadhana at ikadena ka. Ngunit tandaan, mas makapangyarihan ang nananahan sa iyo kaysa sa anumang nasa sanlibutan. Ikaw ay ginawa upang lumiwanag, magmahal, magbigay, magtayo at maglingkod. Huwag mong sayangin ang iyong buhay sa mga balon na hindi kailanman makapagbibigay ng kasiyahan, mga balong iniiwan kang uhaw. Darating ang oras na wala nang natitirang sandali. Ang orasan ay patuloy na tumatakbo ng walang pagsisisi. Bawat segundo na nawala sa takot o kalituhan, bawat oras na inaksaya sa mga bagay na ito ay panahong nawala para sa gawain ng kaharian ng Diyos na inilaan sa iyo. Kaya hinahamon kita ngayon, tumayo ka at putulin ang mga tanikala. Alisin ang iyong paningin sa mga kaguluhan. Hilingin mo sa banal na Espiritu na punuin ka ng karunungan upang makilala mo ang bawat mukha. Kung ito ba ay isang pagkakataon upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa nasasaktan o isang laban na kailangang ipagdasal. Para sa bawat taong nabanggit ko, mayroong bahagi ng katawan ni Kristo na handang lumakad sa kalayaang napanalunan ni Jesus. Maging matalino gaya ng ahas at inosente gaya ng kalapati. Kilalanin kung sino ang dapat mong tanggapin at kung sino ang dapat mong bitawan. Ano man ang iyong gawin, gawin mo ito mula sa puso para sa Panginoon at hindi para sa mga magnanakaw na uubos sa iyo. Tumakbo palayo sa anumang bagay na humahadlang sa iyong relasyon sa Diyos o nagpapalabo sa liwanag na nasa iyo. At kung tatawagin ka nila, ingatan mo ang iyong espiritu. Ihagis mo ang usapan sa panalangin, gaya ng tinapay sa tubig. Hayaan mong bawat araw ay maging isang laryo para sa kawalang hanggan, hindi buhangin na tinatangay ng hangin. Isuot mo ang baluti ng Diyos at labanan mo ang kaaway, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo kundi sa mga pamunuan. Efeso 6:10. Bawat araw ay isang labanan. Manindigan kang matatag, pinoprotektahan ng iyong pananampalataya. Huwag mong hayaang manakaw pa ang isa pang segundo ng iyong buhay ng mga gumagalang lobo. Tanong ko sa iyo, hanggang kailan mo hahayaang maanod ang iyong kaluluwa? Gumising ka, bumangon, at angkinin mo ang tagumpay na binayaran na sa Kalbaryo. Ang Espiritu ay buhay sa iyo upang putulin ang bawat tanikala, paalisin ang bawat espiritu ng pagkaantala at magningning ng maliwanag. Kapag tinawag ka nila sa kadiliman, maging tagapagdala ka ng liwanag. Kapag sinubukan ka nilang hawakan, itaas mo ang iyong mga kamay sa pagpupuri. Malaya ka na. Ilagay mo ang iyong mga paa sa matibay na bato ni Kristo at lumakad ka ng buong tapang. Iwanan mo na ang buhangin ng mga araw na walang kabuluhan. Mula ngayon, hayaan mong bawat sandali ay maging alay ng papuri at bawat hakbang ay maging patotoo ng iyong pananampalataya. At ngayon, habang itinataas natin ang ating mga puso, sama-sama tayong manalangin ng may deklarasyon at kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo. Ikaw ang Diyos ng layunin at ng tamang oras. Ipinapahayag ko ngayon, ang aking oras ay para sa iyo
at walang sino man ang makakakuha nito. Sinisira ko ang bawat tanikala ng tsismis, pagrereklamo, takot, pagpatay sa pangarap, pag-ubos ng lakas, kawalan ng direksyon, pagiging makasarili at mapanghusgang tinig. Hindi ako magpapaalipin sa kanilang mga salita o sa kanilang mga bitag. Ako ay ginagabayan ng iyong espiritu, pinoprotektahan ng iyong salita. Ang puso ko ay matatag kay Jesus. Bawat sandali ay isang palasong patungo sa aking kapalaran. Walang sandatang ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Ipinapahayag ko na ang aking isipan ay nabago at nakatuon sa mga bagay na makalangit. Tinatanggap ko ang lakas upang tumanggi, upang lumayo, upang magtakda ng hangganan, lahat para sa iyong kaluwalhatian. Hindi ako palutang-lutang, ako'y maglalakad ayon sa iyong katotohanan. Ang aking mga pangarap ay hindi mananakaw, sapagkat ako ay nilikha para sa mabubuting gawa. Hindi ako alipin ng pagdududa ni ng takot. Ako ay anak ng hari, lubos na minahal, pinili at pinalaya. Ipinapahayag ko ito ng may lakas at pananampalataya. Sama-sama tayong nakatayo ngayon, alam nating habang lumalaya tayo mula sa pitong ito, tayo ay mas lalong nakakabit sa ating Diyos na tumutupad sa kanyang tipan. Tayo ay sumusulong sa layunin, ang magmahal ng buong puso, maglingkod ng may kagalakan, magbigay ng bukal sa loob at magtayo para sa kawalang hanggan. Ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa atin, sapagkat ang kapangyarihan ng muling nabuhay na Kristo ay dumadaloy sa ating buong pagkatao. Bawat salitang binibigkas ng aming bibig ay puspos ng iyong kapangyarihan. Bawat hakbang na aming tinatahak ay ayon sa iyong pagkilos. Tayo ay lumalakad sa bagong buhay at ang bawat tanikala ay nalalaglag. Sabihin mo ito, bawat tanikala ay nalalaglag. Ang bawat magnanakaw ng oras ay nawawalan ng kapangyarihan. Mayroon tayong mga matang nakakakita, taingang dumirinig at pusong handang kumilos. Hindi na namin sasayangin ang isa pang patak ng buhay na iyong ipinagkaloob. Ipinapahayag nating sama-sama. Walang kasinungalingan ng kaaway ang mananatili. Tayo ang liwanag sa kadiliman at walang makakapagpalabo sa ningning natin. Tayo ang kagandahan ng Diyos na nahayag. Hindi tayo magtatago. Hindi tayo uurong. Ang aming mga puso ay puno ng layunin at ang aming mga paa ay sumusunod sa panawagan ng Diyos. Kaya mula ngayon, wala nang makakapigil o makaliligaw sa atin. Bawat minutong ibinigay niya ay ibabalik natin bilang handog ng pagsunod. Tayo ay higit pa sa mga mananakop sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ay nakikinig. Tapat ka sa pagtatapos ng mabuting gawain na sinimulan mo sa amin. Kami ngayon ay humahayo, ipinamamalas ang aming pagkakakilanlan. Kami ay hinirang, kami ay maharlika, kami ay hindi matitinag kay Kristo. Higit pa sa mga mananalo sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Roma 8:37. Ang layunin na inilagay mo ay parang apoy sa harap namin at hindi namin ito papayagang pawiin ni numan. Sa ngalan ni Hesukristo na lumupig sa kapangyarihan ng kamatayan at dilim, tinatatakan namin ang mga salitang ito ng pananampalataya at humahakbang kami sa tagumpay. Amen, amen at amen. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang maaaring laban sa atin? Roma 8:31. Aleluya! Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Kami ay lumalakad sa panalo. Kami ay aawit ng mga papuri sa iyong pangalan magpakailanman. Amen, amen at amen. Ipinahahayag namin ngayon, ang dating buhay ay wala na. Narito, ang lahat ay naging bago kay Kristo. 2 Korinto 5:27. Wala nang nakaraang pagkakamali ang makakagapos sa amin sapagkat kami ay nahugasan na ng iyong banal na dugo. Isinusuot namin ang tagumpay sa aming katawan mismo. Ang dating gawi ay naglalaho at ang bagong kapangyarihan ay bumubuhos sa aming kaluluwa.
ipinahahayag namin. Naputol na ang mga tanikala ng kadiliman sapagkat pinalaya kami ni Jesus. Kami ay magliliwanag sa kanyang liwanag saan man kami naroroon. Kami ang magiging halimuyak ni Kristo sa bawat lugar. Hayaan mo, Panginoon, at hayaan mo ang aming tinig ay umangat sa awitin ng pasasalamat at pagpupuri sa iyong pangalan, magpakailanman.